Hello guys! Welcome to my vlog. It's summertime. Yes, opo, summer na naman. At dahil summer na nga, ay umpisa na naman sa paghatid sa mga bata. At dahil nga summer, walang pasok, ang pasok nila ay sa iwanan ng mga bata. Paulit-ulit. Dahil dito sa Japan, kapag bakasyon, lalot na sa mga magulang at may mga anak na pumapasok, ay sa iwanan nila iniiwan. Habang ang mga magulang ay nagtatrabaho. Kaya naman si mamang nyo ay sobra na naman busy tuwing umaga. Kasi araw-araw silang baon, di gaya ng pag may pasok or may school sila, ay dun sila mismo kumakain. Yun nga lang, may bayad tuwing buwan. Siyempre, di naman uso dito sa Japan ang libre. At dahil nga may trabaho ako tuwing umaga, bago ako pumasok, ay inihahatid ko muna sila. At ayan nga, mga batang sobrang kukulit. Dati, nung dalaga pa ako at may kapatid ako na andito sa Japan, kapag umuwi siya ng Pinas, nabibili niya mga gusto niya at may pera siya. At dahil doon nagumpisa ang aking mga pangarap. Nasabi ko sa sarili ko, sana balang araw makapag-Japan din ako at magkaroon ng anak at dito sa Japan manirahan para pabalik-balik na lang ako ng Pinas. At ito nga ang mga pangarap ko na andito na ako at may mga anak na hindi lang isa, hindi lang din dalawa, hindi lang din tatlo, kundi naging 5 pa, 5 mga barako. At nakarating na nga ako dito sa paghahatiran ko sa kanila. Ayan nga ang kukulit nila. Sabi ko, mag-kiss muna sila. Kasi hindi ako aalis kung hindi talaga kayo magkikiss. At laging umaga yan, sinasanay ko sila. Kasi hindi naman sila sanay sa mag-bless. Kasi nga, andito sa Japan, yun nga ang isa. Ang tagal bago mag-kiss sa akin kasi nahihiya pa kasi may ibang tao daw. Kaya yan nga, sabi ko, sige na, pumunta na kayo kasi malilate na ako sa trabaho. Kaya nagpaalam na ako. Kaya sige, mag-ingat kayo. At ako'y pupunta na rin sa trabaho. Sige, bye-bye. At syempre, bago nga ako lumarga, inaayos ko muna tong takip ng sa mukha ko. Kasi nga, sobrang init. Kasi kung hindi ka magtatakip sa mukha at wala kang sombrero at wala ka rin jacket, ay talagang masusunog ang iyong balat sa sobrang nga namang init. At ayun nga, at pagkahatid ko nga sa kanila, diretso na ako sa trabaho. Ang pasok ko nga pala, 9 to 5. Dati-rate, yung pang-4 at pang-5 kong anak, simula 6-month-old pa lang sila, kasama ko na sila sa pinapasukan ko. Kasi doon sa pinapasukan ko, may iwanan doon. Kaya doon ko sila iniiwan habang ako naman ay nagtatrabaho. Kaya halos araw-araw nakasakay sila dito sa harapan at likod ng bike ko. Kaya nakakamiss lang yung mga time na maliliit pa sila. Ngayon, ang kukulit na, medyo antitigas na rin pati ng ulo. Pero walang magagawa, talagang kasama yan sa paglaki ng mga bata. Halos magti-10 years na nga pala ako dito sa pinapasukan ko. At ito nga mga dinadaanan ko. Dito sa bahay namin, malapit lang ang mga terminal ng train, ordensya, terminal taxi at bus. Kaya kung wala kang sasakyan, maglakad ka lang 5 minutes, andito ka na sa terminal, makakasakay ka na kahit saan mo gustong pumunta. At dito sa lugar na tinitirahan ko, nagtataka nga ako. Bakit hindi naman to bundok, city naman ito, pero simula nang tumira ako dito, wala pa ako nakikitang Pilipina, halos ako lang ata. Sa bagay, pabor naman yun sa akin kasi sobra kong busy. Wala akong time makipagkwentuhan. Kasi syempre, aminin man natin, pag may nakita tayong Pilipina or kapwa natin, makikipagkwentuhan tayo, makikipagchismisan. Sa bagay, mas okay yun at mas pabor yun sa akin kasi sa sobra kong ang busy, wala na akong time. Kasi kung makikipagkaibigan ka lang naman at makikipagplastikan ka lang naman, di bali na wala kang kaibigan, di bali na mag-isa ka na lang. Sa mga anak ko palang, sulit na ang bibig ko kakadaldal. Maghahanap pa ba ako ng kadaldalan? Minsan nga pag may nakikilala akong ibang mga magulang, kakaibiganin ka, tapos makikipagkwentuhan, yayain ka sa bahay nila, na kesyo pupunta, pag walang pasok, punta ka sa bahay namin or kaya punta sila sa bahay, tapos magchichismisan, ay nako, yun ang pinakaayaw ko.
At ito nga, nakarating na ako sa trabaho ko. Siyempre, daan muna tayo sa CR at magsalamin at magayos-ayos para bago mag-umpisa ng trabaho ay maganda ka pa rin kahit nagbubuhat ka ng mga mabibigat. Para kahit mapagod ka ay maganda ka pa rin, kaya dapat alagaan pa rin natin ang ating sarili. Kasi wala naman mag-aalaga, kaya sarili lang natin. Kaya hanggang dito na lang muna ang aking video. Sana pag napanood nyo to, paki-like and subscribe. Maraming salamat sa panunood.